kaibigan at kapanalig sa aming pananampalataya. Makakatunghay kami mula sa iyong salita upang magkaroon kami ng kaaliwan sa ganito mga panahon ng paglulumbay o dagdaghati. Kaya hinihingin namin, Panginoon, na sa munting gawain sa gabi ito, samahan niyo kami sa pamamagitan ng presensya ng iyong Espiritu. Nawa o Diyos sa aming mga pagbubulayang mga salita at maging ang mga patutuo ng mga kapatiran, kaibigan, maging mahal sa buhay, ay maging mabisang paraan upang magkaroon ng kaaliwan, hindi lamang ang pamilya, maging ang iglesia at ang mga kapatiran na nagdadalamhati. Kaya muli, salamat sa pag-ipon niyo sa amin sa gabi ito. Tunay nawa na kayo lamang ang siyang mabigyan namin ng kapurihan at kalwalatian ay sa iyo lamang, sapagkat ito'y hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo. Gusto ko lang po magpapilala. Ako po si Pastor June from Grace Baptist Church of Los Baños. At sa gabi ito, paunahan po namin ang gawain ng pag-ministeryo ng salita ng Diyos sa panahon na tayo ay nandito, nalulumbay, nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng isang manggagawa ng Panginoon, isang matapat na manggagawa, isang kaibigan para sa marami, at isang pastor ng iglesia nito. Kaya bukunin po natin ang ating gagawain sa gabi ito ay simple lamang po. Magkakaroon tayo ng konting panahon, marahil tatawag tayo o hingin tayo ng mga volunteers na maaaring magsalita patungkol kay Pastor Fidel kung paano siya naging kabahagi ng ating buhay, ng ating ministeryo, ng iba't ibang mga kaparaanan sa ating mga buhay upang magbigay tayo ng magagandang mga kwento para sa kaaliwan ng pamilya, kay Sister Abby kasama ng mga anak, sa iglesia ng ating Urban from Baptist Church sa gabi ito. So, ganoon po ang ating gawain. Pagkatapos po yan, ay dadako tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So, yun lang po kasi ito ang ating gawain sa gabi ito. So, kung meron po gustong magsalita, pakibigay lang po ang inyong pangalan, ano ang iglesia pinagbibilangan kung meron, ano ang relasyon niyo sa kanya, at pwede kayong magbigay ng inyong tuwirang na totoo. Hindi naman kailangan mahaba. Mga 1, 2, 3 minutes. Depende sa inyo. Hindi ko kayo pinipigilan kung marami kayong sasabihin. Dahil kung meron kayong mga sikreto na kailangan nyo malaman, ay maganda po yun. Mga sikretong mahubuti dahil sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng Pastor Fidel at maging sa inyo. Sino po ang sumauna? Wala po tayo. Yes? Aris Kalibu. Yeah, po. Please come forward para po. Ako si Aris Kalibu, isa sa mga kaibigan ni Brother Fidel, Pastor Fidel. Simula man ng kanyang mga kabataan, kami po ang kamiyembro niya sa Trinity Reformed Baptist Church. Nung kami po ay magkakasama pa, so yung first church ang pastor pa lang ay si Pastor Ernesto Gloria. Tapos po si Pastor Joey Sargento. So magkakilala kami po yung mga kabataan, mga panahon na yun, mga kabataan na bago pa lamang nagkakaroon ng pag-unawa sa doctrines of sovereign grace. Samantalang kami ay nandun sa Manila, na kami po ay kabilang sa umuupa na kami sa YMCA Manila noong araw mo. Habang kami po ay mga kabataan dito sa Manila, sila Sister Abby naman ay mga kabataan dito sa Los Baños. Kaya magkahiwalay na ministry, hindi pa kami masyado magkakilala noon. Pero ang aming mga pastor ay magkakilala na. Si Pastor Fidel ay nakasama po namin sa church. Kung anong
din siya nagpasimula din. Siya ay very humble na mag-aaral ng salita ng Diyos. Siya po ay masidasi. Sa mga panahon po na yon ay meron na talaga siya. Pagkamat siya po ay nakapagtapos ng kanyang engineering course, talagang meron po siyang pagmamahal para sa salita ng Panginoon. Kaya siya po ay nagsumikap na pag-aaral ko ng salita ng Panginoon. Bagamat noong una ay sa tingin ng iba ay hindi siya babagay sa pagiging pastor. Pero siya po ay nagpatuloy yung kanyang matinding pagdanais na mag-aaral at magpaglingkod sa Panginoon. Naroon na po siya noon. Naroon na. Hindi, kung nagbago man siya po ay nagbago sa mas malalim na pagmamahal sa Panginoong Diyos. Kung anong nakita niyo sa kanya ay mas malayo na siya dun sa dating Pastor Fidel. Bagamat siya ay hindi masyado nung araw hindi ko siya masyado sa pananamit. Siguro nung nung naging kapiyan na si Sister Abby, naging conscious na siya sa kanyang bihis. Ngunit, ang bihis ng kanyang espiritu ay mas maganda pa sa kanyang pananamit. Yun lang po aking nalisabi. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa inyong patotoo at sa mga kwento na natutunan ni Sister Abby ngayon. Marahil rin narinig yun. Subalit tunay nga napakagaling mga bihis ni Pastor Fidel. Nakikita niya sa larawan ito sa una. Matikas ang electrical engineer na yan na naglilingkod sa Panginoon hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Meron pang gustong sumunod? Huwag po tayo mahiya dahil marahil ito ang una at huling pagkakataon na makapagbibigay tayo ng totoo. Huwag nating pigilin yung isang pwede isipon. Pagbibigay po ng pangalan, yung relasyon, ang kanya apos. Ako si Brother Dean de la Vega. Ako po ay pastor sa Grace to Glory Community Church sa Tarlac City. Kung naikwento po sa inyo ni Pastor Fidel, isa po kami sa mga mini-mentor at inaalagaan yung iglesia doon sa Tarlac City. 2 years pa naman po kami sa pagsisimula mula sa paglabas sa isang iglesia. Siya po ang sumuporta sa amin. Siguro, kung may higit na nakakaalam kay Kuya Fidel o Pastor Fidel, si Ate Abby. Pero ako po, dahil tatlangin ako, si Kuya po kasi tawag namin sa kanya noon, si Pastor Fidel ay tiga-Tarlac po talaga siya. Kapampangang tunay na po na. Wala pa po si Pastor Fidel sa Reform at wala pa rin ako sa Reform faith, ay kakilala ko na siya. Sabi nga po sa bihis, makikilala mo si Pastor Fidel. Naka-chinelas, naka-simpleng pantalon, naka-t-shirt, naka-bisikleta, pero nasa misyon. Binibisikleta po niya nahigit mula sa kanilang bahay sa Aurora Village, siguro hanggang sa amin sa Hacienda Luisita. Binibisikleta po niya yon around mga 8 kilometers balikan. Dala-dala niya yung kanyang mga rolyong pilibulang Jesus. Halos lahat po ng barrio sa Hacienda pinupuntahan niya. Siya po yung aming kontak. Talagang masigasig siya, hindi siya tumatanggi, basta nag-request po kami sa kanya. Kung gaano siya kasimple
sa kanyang pananamit, ganun din kasimple yung kanyang buhay. Opo. Hindi namin siya kakikitaan ng anumang kayabangan o anumang bagay na pwede niya ipagmalaki. Bagamat sabi ni Pastor, electrical engineer po siya. Licensed electrical engineer siya sa Mapua Institute of Technology po. Hindi ko akalaing mag-meet po kami ulit. Bagamat nung wala ako sa report, nakikita ko siya sa Facebook sa kanyang simpleng pangangaral na mayroon mga Manila paper sa harapan. Natutuwa po kami kasi nung magkita kami uli, halos na po yun. Kasi 90s po nung nagpapa-film show siya 80s and 90s po yun. Nagkita po kami ulit 2023, ganun po katagal yun. From 1995, sabihin na natin, hanggang 2023. Ganun pa rin siya kasimple, walang pagbabago. Sabi ko nga po, kung nakikita niyo yung kanyang sinturon na kulay green at saka sabi ko sa mga kasama ko sa church, sinturon pa namin noong 90s yun. Bakit hanggang ngayon meron pang ganun sinturon si Pastor Kevin? Nakakatuwa siya kasi kung sino siya, ganun po talaga siya. Pero kung ano yung pagmamahal niya sa gawain ng Panginoon, simula nung nakilala ko siya, ganun pa rin pala siya hanggang ngayon. Lalo na nung natuto siya sa Reformed faith. No? Hindi kami sanay sa ganong klaseng pagtuturo, pero talaga po yung aming bahay-sambahan, pinuno niya ng Manila paper talaga. Meron naman kami PowerPoint, pero ayaw niya ng PowerPoint. Talagang, kaya lang ang problema po namin dahil ilang dekada na yun tayo mga Manila paper niya pag inaalis namin ng pupunit. Tapos, sasabihin niya kami, idikit mo na natin. Kaya tumatagal po yung pagtuturo niya kasi idikit mo na natin sa yung mga napupunit na Manila paper kasi gagamitin pala niya ulit yun sa mga ibang pagtuturo. Nakakatuwa po si Pastor Fidel kasi makikita mo yung alab ng kanyang puso na maturuan kami sa tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Talagang kahit napagod na pagod po siyang galing ng Mongkada sa Manila Pastorin, yung gabi pupunta po siya sa amin, kahit hanggang alas 12 kami ng gabi doon, magtuturo siya. Basta meron siyang tuturuan. Kapag nandun siya, pagpapahingayin mo siya, ayaw niyang magpahinga. Sabi ko, ang hirap yata maging reforma. Bawal magpahinga. Talagang kahit ang pilit ko sa kanya, pero punta tayo doon may aircon. Matulog tayo sa bahay ng kapatid. Pagpahinga ka muna, hindi ako matutulog. Talagang pinipigilan mo niya yung pakon niya, talagang nagsusumikap siya, nagpapakita siya sa amin kung gaano kahalaga yung paglilingkod sa Panginoon. Ganun po yung naging patutuo niya sa amin sa loob ng 2 taon. Pinakita niya sa amin yung pagmamahal. Ayaw niyang magpaserbisyo. Alam niyo po, ayaw niyang magpaserbisyo. Mas i-appreciate po niya yung pinatulong mo siya sa sarili niya, sasadalin mo siya sa hotel. Ayaw niya yung susunduin mo siya, ihatid mo siya, ayaw niya. Pero ako, ilang sinusundo naman niya ako, talaga niya ako. Sabi ko sa kanya, hindi ka naman patas pastor, kasi ikaw ayaw mo magpasundo, hindi ka bisado mo naman kasi yung tadlak ganyan, kaya hindi pwede. Sunduin mo pa ako doon. Ngayon, ito po, nakalipas na pagpunta niya sa amin ngayon, na ilang part, nakapagpagawa na po kami ng simpleng bahay-sambahan. Nakakatuwa kasi
member niya. Kaya lang, nahihiya na siya magdikit. Kasi maayos na siya eh. Nakakatuwa kasi siya yung nag-adjust. Kahit pa paano, nagpa-PowerPoint na lang siya sa amin. Ganun siya hindi po siya mareklamo. Hindi siya diktador. No, wala kang nararamdamang ugali sa kanya na gano'n. Ang lagi niyang tinuturo sa amin, mahalin ang kawan, yung biyaya, laging nangingibabaw yung biyaya sa loob ng iglesia kung paano yung biyaya ng Diyos ay natanggap natin. Lagi po yun, ulit-ulit. Yung paraan ng pagdidisiplina, talagang makikita mo sa kanya kung paano niya kamahal yung kawan. Halos ayaw niyang itapon kahit gaano kasungit o kasama yung member sa church. Para sa kanya, napakahalaga ng kawan na yun. Lagi ganun ang tinuturo niya sa amin. So, napakahalaga po noon hanggang itong hindi namin inaasahan po, napakapalad namin kasi yung huling mensahe niya sa buhay niya, sa paglilingkod sa amin pa po. Sa church namin, ito pong picture na ito, sa amin po ito. Nung nakaraang linggo po, siya po yung aming speaker maghapon doon sa aming church sa Tarlac City. Sabi ko sa kanya, Pastor, i-message mo ako kung nasa terminal na susunduin kita. Wala po akong natanggap na message. Tapos nakita ko siya kung nasa labas ako ng aming bahay-sambahan. Bit-bit niya yung maraming bag na pasalubong niya sa mga kapatid. Hindi naman po kalaki na nabibigay namin lagi. Baka kulang pa nga sa mga binibigay niya sa amin. Binili niya ako ng bagong study Bible. Yung ESV study Bible na malaki, binili po niya sa amin. Binibili niya ako ng mga libro. Kasama ko yung isang nagpapastor na nasa church namin. Binibigay niya yung mga kababaihan. Pamaypay, bag, bit-bit po niya yun. Sa tuwing pupunta po siya yun, hindi na muli po yun. Nakasakit sa ulo niya yung bag na punong-puno ng regalo. Kasi alam naman po natin si Pastor Fidel, talagang pagka sa sundalo, lahat ng karpas niya dala niya eh. Pag tumayo siya sa harap, lahat ng libro niya nandyan. Kaya diniin na po namin yung pulpito namin para hindi na palagi lahat. Pero makita mo yung heart niya, hindi naman kami yung talagang tupa niya na pangunahin niya inahalagaan, pero naramdaman namin yung pagmamahal sa kanya. Yung aming mga kababaihan, mahal na mahal siya. Hindi niya kami pinabayaan sa salita ng Diyos sa lahat ng yun. Tapos yung madaling araw na iaatid ko na po siya, aalis na po siya. Sabi ko, atid kita, Pastor. Sabi niya, hindi. Laging ganun po niya. Hindi na. Ako na lang mag-isa, lalakarin mo na rin. Siguro 1 kilometro din po yun. Magbuhat mo sa namin papuntang MacArthur Highway. Gusto niya lakarin na lang ngayon. Hindi na rin siya nag-almusal kasi ayaw na rin niya ako maabala. Kasi hindi po siya kumakain ng kanin ngayon. Sabi, Pastor, kahirap magkabisita lang hindi kumakain ng kanin. Tapos sabi niya, itlog na lang. Ting.
bibili ako sa tindahan. Ay, wag na, kung bibili ka pa, mapapagod ka na. Wag na. Busog pa naman ako kasi kumain lang tayo kanina bago matulog. Sige po, bibili na lang ako sa McDo, malapit lang naman, kahit manok lang. Ay, wag na, huwag nang gagastos. Huwag ka nang gagastos. Ganun po siya. Kailangan di namin naramdamang nagpakita siya ng special siya. Kailangan mo siyang tratuhin, mataas siya. Hindi po siya gano'n. Kaya nga po yung last preaching niya sa amin, totoo po yun sa kanya. Yung unang mensahe niya sa amin sa umaga, yung salt and light. Si Pastor Fidel po ay naging salt and light sa amin sa church. Totoo siya. Hindi siya hipokrito. Kung ano siya, hindi siya. Hindi siya nagpapakita ng forma na hindi naman talaga siya. Kung ano siya, kung green o orange yung sinuro niya, isusunod niya. Si Pastor Fidel. Kahit hindi nakabagay dun sa barong niya. Pag nakalong street siyang barong, itutupi niya yun, Arab strata. Yun talaga siya. Hindi siya naiiyak sa ganun. Pero kapag nagsalita siya, yung pong last preaching niya sa amin kasi mas kilala namin siya sa teaching eh. Iba po pala siya pag nag-preach siya. Talagang nandoon yung kanyang puso, talagang gumagalaw yung kanyang kamay. Gusto niya ipagdiinan sa kongregasyon asin at ilaw. Sabi nga po niya sa kahalagahan noon, sabi niya, yung magandang patotoo, ginamit yun ng Panginoon sa aking barkada sa college kasi hindi siya nangungo dito, hindi siya nangungo eh. Sabi niya sa amin, hindi nakapagliligtas sa magandang patotoo. Ang Ebanghelyo ni Kristo ang nakapagliligtas. Pero gagamitin ng Panginoon ang ating patotoo. Kaya nga po nung tumayo ako, sabi ko, Pastor Fidel, napakabuti ng Panginoon kasi hindi ako yung naging kaklase mo. Kasi kung ako yung naging kaklase mo, napahamak yung kaluluwa mo. Tiyak na kondisyon ka sa akin. Tapos, minansahe niya sa amin. Kaya nga po, hanggang ngayon, shock ako eh, kasi minansahe niya sa amin to live Christ and to die gain. Sa hapon. Tapos, sa kanya na pala yun. Punong-puno kami ng pagpapala sa kanya. Punong-puno kami ng hamon sa kanya. Pero, nabigla kami nung tawagan ako ni Pastor Romaric. Kaklase ko po sa GMA. Tinawagan niya ako. Sabi niya, namatay na si Pastor Fidel. Hindi ko alam paano ko ibabalita sa mga kapatid kasi talagang alam ko mabibigla sila. Pero salamat po sa buhay ni Pastor Fidel na hanggang po doon sa dulo ng kanyang pakikipaglaban sa kanyang pagiging soldado ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, lumaban siya ng tama. Itinuro niya ng tama ang salita ng Diyos at kami po ay isa doon sa mga nakinabang doon sa bagay na yun. Nagpapasalamat kami, katulad siya ni Pablo, bago man siya namatay, yung kanyang missionary journey doon sa North, doon sa Central Luzon, napuntahan niya po kami lahat. Friday, napuntahan niya sa Pastor Romeric. Saturday and Sunday, kasama namin siya sa church. Sunday afternoon, pinapunta namin ang Moncada na siya rin po ang tumulong doon. Kaya tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya dahil kami lahat ay nakasama niya. Makikita niyo yung mga pictures namin, talagang tuwang-tuwa siya. First time kong nakita kay Pastor Fidel yun. Talagang habang nag-worship, hindi siya mapakali, talagang umiikot siya, pinupuntahan niya yung mga kapatid, pinipicturean niya yung mga kapatid. Talagang, sabi ko, iba, parang kakaiba siya talaga. Hindi naman tayo naniniwala sa signus dahil mga anak tayo ng Diyos, pero alam ko, yun ay nagpapakita ng kanyang kagalakan na salamat at sabi niya sa amin, natutuwa siya sa church, sa Tarlac na gagamitin ng Panginoon para sa maraming kaluluwa na
dadalhin po ng Panginoon doon. Kaya salamat Ate Abby, hindi na ako makakapagpasalamat kay Kuya Fidel. Salamat, hindi mo pinagkait si Kuya Fidel sa amin. Nakita ng mga kapatid kung gaano malayo yung biyahe, magbuhat po sa Tarlac, kung mag-commute ka, 8 hours po yun. So ganun pala kalayo ang biyahe ni Pastor Fidel. Napit-bit-bit niya yung kanyang mga mabibigat na kasalubong sa amin, yung mga libro na ipamimigay niya sa amin, at yung kanyang mga lessons na mabibigat na mga komentary na dala-dala niya para maituro niya ng tama sa amin ang salita ng Panginoon. Ate Abby, salamat po. Naging bahagi kayo sa buhay po namin sa 2 taong paglilingkod ng Panginoon. Umaasa po kayo, hindi natin puputulin yung partnership po natin sa gospel. At kami po ay patuloy na umaasa din na sa tulong ng Panginoon ay magpapatuloy po ang lahat na ito. Maraming salamat po at napahaba po ako. Thank you, Pastor. At tunay nga, naging isang final missionary journey pala yung ginawa niya nung huling linggo ng kanyang buhay. At naintindihan namin maganda yung patutuwa ng Pastor Fidel at salamat sa inyong pagbahagi kung paano siya ginamit para sa inyong iglesia. Meron ko kung gustong mapigay, yes. I'm Brother Alvin Taylor of SBRCC, Sabrinis Christian Reformed Christian Church ng Moro under Pastor Erwin Anali. At present missionary of the church sa Taytay po sa Teresa sa Palahan. Of course, some of you know me personally siguro, no? But popular na po yung aking trabaho sa mga abogado sa Antipolo. At doon ko nakakilala si Pastor Fidel. No? I don't know how it happened that nakapunta siya sa aking office. So the first, I don't know if I would say sa inyo ay kasama at tinutulungan niya yung kanyang member sa legal problem. Doon ko nakita kung gaano sincere itong pastor na ito. So ako po'y matanda Kristiyano na rin. No? Pero di pa ako nakakita ng isang pastor na katulad niya kung paano magmahal sa isang member, sa isang flock niya. So, at hindi lang yun. Naging malapit kami sa isa't isa at very thoughtful siya. Tulad ng sinabi ni Pastor kanina. Ako na-realize na talagang tao to, ingit sa kanyang pagiging thoughtful. Kasi pagpunta sa akin sa office ay medala siya na napakasarap na banana cake, no? Gawayan na ni Sir Abby, no? So, hindi namin makalimutan mag-asawa yung kanyang banana cake na talagang very raw at unique at talagang gawang lumbang cake. No? Ganun siya thoughtful. At di lang yun. Pagpapadala siya ng verses, no? Devotional topics, books. So, sabi ko, ibang klaseng pastor talaga ito. At yung kanyang, sipin nyo, coming from here and to my office na Taytay, na Tipolo, ay samahan niya isang member na nangangailangan ng legal assistance, ay siguro abutin sila maghapon, no, to and from, sa lugar namin ay hindi ko pa nakita na gano'n kasi sir, bihira sa pastor na makikita. At di lang yun, naging close kami sa isa't isa sa isang aspeto ng samahan nila ng kapatid sa pananampalataya. Nakita ko siya kung gaano siya kahapon. So far, sabi ko, pasensya na sa pastor ko, nalulog yung pastor ko or mga pastor na nalang sa akin, pero I would say na Pastor Fidel's humility is unsurpassed and unparalleled. So, kaya so far, wala pa siguro na nakikita ko. Tanggap naman natin yan, na wala pa siguro
siguro papatapat sa kanyang humility. He may not be the theological giant in the Reformed community, but his humility, is more than theological prowess na ating masasabi. Kaya, it's a very privilege on my part na kilala ko siya at maging kaibigan siya. At natutuwa ako dahil ang Lumban Reformed Baptist Church ay kumbaga nagkaroon ng isang pastor na siguro isang ba na malungkot at natutuwa dahil nagampanan niya yung kanyang pagpunin sa inyo. Talaga tapos na ang kanyang mission at the purpose of his life. At baka wala na rin pumalit na tulad niya, at yung kanyang standard, he's a leading life of a pastor. Hindi siya tawag natin na talagang very vibrant yung kanyang skill, another terms, pero yung buhay niya ay mas higit doon sa mga nakasulat na pamumuhay at teorya. Kaya very, very lucky or very fortunate, blessed ang inyong pong election. May nagpapasalamat kay Pastor kasi and then more kay Sister Abby dahil sa kanya ay pinakita ng ehemplo na so far talagang sa akin ay siya ang aking modelo sa usapin ng mapakumbaba. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Attorney Kapatid Alvin. Pero siguro dahil sa dapat kontrolin natin yung oras, 1 or 2 more, pagbibigyan natin ng daan sa inyo ito, maraming iba ay maaari sa ibang pagkakataon. 1 or 2 more. Anyone? Nakangiti si Pastor George. Magandang gabi po sa bawat sa ako po si Pastor George Gumopas mula sa Sovereign Grace Christian Church at sa San Pedro. Nais po paabot ang aming pakikiramay kay Abby sa kanyang dalawang anak at sa iglesia ng Lumban dito sa inyong lugar na medyo malayo pero isang iglesia na alam ko masigla. Lagi kayo kasama sa aming mga panalangin. Sa prayer meeting namin, we pray for your church. Now, siguro, kung sasabihin yung mga experience ko kay Pastor Fidel, baka humaba rin talaga ako. Kaya, pigilan ko na lang maging mahaba. Unang-una, siguro, 3 S na lang. Una yung pagiging simple niya. Very simple man. Lahat ng mga sinabi ng mga kapatid kanina, talagang totoo yun. Sapagkat ipakita mo sa paraan ng kanyang pananamit, sa paraan ng kanyang pagkilos. Napakasimpleng tao talaga yun. Napakasimple. Walang yabang. Pangalawa, yung pwede ko sabihin sa pag-esong studios, napakahilig ng mag-aral. Ang totoo, nung nasa Singapore kami dalawa, talagang sabi ko, over babblings ka dyan, puro libro na lang yung naglalagay mo dyan sa anak. Talagang, ang dami yung mga pinipili libro, na binibiro ko na dalong pero. Hindi, sabi niya sa akin, hindi ko rin yung pamimigay ko rin. So, kaya, talagang tama na yung sinabi ng isang kapatid natin dito, na mahilig siyang mag-aral, mahilig siyang magbasa, very studious, at mahilig din siyang magbigay. Kaya pwede sabihin yung service talaga, kitang-kita ko. Yung zeal niya rin sa gospel, grabe, may lahat. Lagi may kasama. Actually, kahit naman hindi pa siya pastor, kasi nagkakilala kami naman sa isang modular course sa Moonwalk. Doon pa siya unang nakilala. Hindi pa siya parang, I think he was still in Tarlac then, serving there. Tapos, before siya nag-move dito para maging pastor dito sa Lumban, lagi kami dalong trucks. Kaya pagka magkasama kami, sakay kami sa bus, nagbibigay ng truck, sa jeep. So, iba yung
service niya talaga na ipinakita hindi lang sa mga kapatid, hindi lang sa gawain ng Panginoon, kundi talaga sa Ebanghelyo niya talaga, very zealous man. So, nalulungkot ako sa pagkawala ni Pastor Fidel, ano, at hindi ko alam na, kasi dalawang beses kami nakita magkasama sa Singapore. Lagi kami magkasama kasi mayroon kaming common friend na nilalabas kami lagi. Kami dalawa lang lagi, kaya yung mga kasama namin sa Santo, lagi lang magkasama. Kasi nga, may kami common friend. Pero, totoo, pag magkasama kami, kita ko yung kanyang tatlong S na yun sa kanyang buhay. Mula pa nung binata siya, wala pa sila, hindi pa sila mag-asawa ni Abby. Hanggang ngayon, walang pinagbago. At kaya, isang malaking kawalan si Pastor Fidel. Pero alam naman natin na God is sovereign. Siguro, yung kanyang kalagayan ngayon ay talagang walang kapantay kaysa sa kalagayan ng meron sa atin ngayon. So, muli, nais ko ipamot ang aking taus-pusang makikiramay kay Abby. At siyempre si Abby, kaibigan ko, dalaga pa siya na nung magkakilala na kami. No? Hindi pa sila magkakilala ni Pastor Fidel. At saka, sa mga kapatid dito sa Lumban, ngayon na lang muli ako nakapunta rito pagkatapos ng 23 taon. Kasi the first time na nakapunta ako rito doon, kasi dating simbahan, nag-preach ako, bago pa lang yan yung SGCC din. Ngayon lang ako din nakabalik, kaya medyo excited din ako na makarating, kaso malungkot na si Pastor ay wala na. So, salamat sa Panginoon sa friendship, salamat sa Panginoon sa magiging a good example. Ang mga kapatid, sabi niya, Attorney Alden, kanya yung example of humility. Pagka mag-iisip ako ng living example of humility, sana living tabi na siya. Isa yan si Pastor Fidel. Kaya totoo yun at lulungkot ko sa pagkawala, pero natutuwa rin ako dahil alam ko na salamat sa pagkawala siya ng katagalan. Thank you, mga kapatid. Salamat Pastor George. Siguro one more bago tayo tumungo sa ating pag-pray ng salita ng Panginoon. Anyone? Yeah, Pastor. Sige, dalawa. Pagbigan natin itong dalawa. Sige. i-reaction lang para yung aking mga Meron po 10 points. Una, ako po si Pastor Lee Budario ng Grace Baptist Church of Iba Batangas, GBCLB. First time ko po nakarating sa Lumban, many years ago, yung mga estudyante po ng Grace Ministerial Academy ay nagkatuwaan at kami po ay nakitulog dyan kay Pastor Mario Abena. And then, nung gabi yun, ay invite po kami ni Pastor Fidel sa kanilang tahanan at kami po ay naghapunan. Naganda po sila ni Sister Abby. Tuwa-tuwa po ako dahil bago makarating sa bahay nila ay may bridge na umuuga. Sabi ko, nakakatakot siya dahil ko. And then, after nun ay marami na po kami pinagsamahan na ministry ni Pastor Fidel, kasama po si Pastor Ronnie, dalawang po, na kami po ay nagtuturo sa Tanawan. At si Pastor Fidel po ay malayo ang panggagalingan, ngunit kapag siya po ay nasay na magturo, siya po ay darating. At ang una pong pagtuturo sa kanyang ginawa ay ang Doctrine of Grace. Doon po sa Tanawan, kasama namin yung mga nagre-reforming na mga kalalakihan. At ang noted po talaga siya una-una sa pagiging educator at mahilig po siya talagang mag-aral. At makikita naman natin sa kanyang teaching strategy ang pagkakaroon ng maraming Manila paper. Ano niyo po, sinusundan ko rin po yung church ninyo sa kanyang blog o sa Facebook. At napansin ko nga po ay talagang napaka-diligent nito, napaka-patient dahil dati po siyang merong Manila paper. At nung napansin ko, bago na yung building, Manila paper pa rin. Pero nung nakarating ako, sabi ko, may mga monitor na pala. Dito pala IT na rin. Ngunit si Pastor Fidel na talaga ay siya ay sa pagiging
pagiging passionate sa pagiging pagtuturo, lahat po ng means ginagamit niya. Isa po sa mga naituro niya sa akin ay ako po ay sponsoran niya sa William Carey School of Theology. Kami po ay isang linggo sa Jabez na nag-aaral. Talaga po kasi gusto niya mag-mentor, gusto niya ang mga pastor ay matuto. So ako po ay sponsoran niya, nakapasok po ako doon dahil sa kanya. At napakasimple din po ng tao ito, nakasama ko po siyang matulog sa Karangalan Baptist Church, kasama si Pastor Ronnie, kasama pa yung kanyang anak, maliit pa. Ay talagang dala-dala niya yung anak niya, natutulog kami doon na ilang araw at kami ma-attend ng Pastors Conference sa Cubao Reformed Baptist Church. So napansin ko po talaga ang kanyang passion sa pag-aaral, pag-aaral, at ganoon din sa pag-ibig sa lahat ng kanyang mga nasasakupan at nakikilala. Hindi ko po malilimutan yun dahil naturuan niyo ako maging humble. Siya po ay napaka-simple and straightforward. So marami po talaga mga magagandang character si Pastor Fidel. Siyempre pagpatay, puro maganda no? Pero talaga po maganda ang kanyang pagkatao. At pinaabot ko po yan kay Sister Abby na yung pong asawa ay isang tao talagang may pagmamalaki sa ministry. Magandang gabi po. Salamat po sa inyo. Magandang gabi. Ako po si Pastor Ronnie ng Morayo, siya Bible Church. At kagaya po ng sinabi nila, kung ano po uulitin ay times 10 po yung magiging oras. Dahil sinabi na po nila lahat, yun po ay pinatutunayan ko bilang isa po sa nalimuntod. Hindi ko lang po malilimutan talaga kay Pastor yung napakadaming books at yung Manila Paper. Sa libro kami sa Delaware sa ginagawa ng strategy. Ang katunayan ay maraming beses na po yung nag-speak sa aming outreach sa Yaya. At kami po ay mayroon ng iglesia na natulungan doon. Ngayon po ay Covenant Church na. Kami po sa San Pablo sobrang laki ng tulong ng Pastor Fidel. Hindi ko po dyan malilimutan ang Kalpagdo ay ito'y nakikiusap na huwag nang tumuloy at magpahabo dito sa atin sa PAE, sa Los Baños. Pero alam niyo po ba ang ginawa? Dapat dito na kasi yung nadaan sa San Pablo kasi straight. Nagpunta ng Kalamba at nung sumakay ng bus, makarating na po. At pagdating po sa amin ng isang basa, sabi ko, wala pa akong nakita na ganito pastor. At yun pong pagka-amaze na yun ay starting point na lagi po akong nagtitiwala sa pagka-nakita ko sa kanyang buhay. At alam niyo, ongoing po yung aming mga project, ministry, at nakakabigla kasi po natunayan, 17, nandito po kami para may pinasal kami. Congratulations sa iyo, Jennifer. Das January 7, pinasal po kami. And then halos ngayon pong February 21, ikakasal po kami sa Tagaytay, kay Raymar. Sobrang nakakabiglaan mo. Ganun pa man, sabi ko nga, hindi ko, kung meron po mga malalapit na kaibigan, huwag naman kayo magsiselos kung ako kasama na ngayon. Nagkataon lang na, or nilog ng Panginoon na kami magkakilala, yung 10 years po ay sobrang napakalapit. Parang po kami magkakapatid. Kung ano yung pagkain yan, pagkain ko, pumunta yan dun sa amin para umalaw. Ayaw niya na siya yung nagiging pabigat. Ayaw niya magpasundo. Sabi ko, hindi, susunduin kita. Yung libro mo galing sa Jabez. Pwede bang ako na magdala dito? Sabi niya, huwag na pastor, huwag ka na magbabala. Sabi ko, hindi pwede. Kaya ang gagawin ko, sasakay ko, hahayaan ko na lang dun sa van. At sabi ko, ganitong gawin natin, huwag mong dalhin. At next time, pwede mo namang sunduin o dalhin ko sa inyo. Ang gusto ko pong ipakita, isa pong mananampalataya na masasabi natin na karapat dapat maglingkod sa Ebanghelyo. Hindi ko po sinasabi na yung iba ay hindi
isang buwanan na ipagmamalaki hindi lamang po sa kapwa manggagawa, kundi bilang isang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko na po kapapahabaan, dahil po yung makikinig pa ng sermon, ang sasabi ko lang, mahal na mahal po namin, kasama po ng ating samahan, makikitayo, mga asawa ko, at saka yung aking, at tayo yung aking pamilya. Ayan, yung tatlo ay anak ko. Napamahal na po sila kay Pastor Fidel. Pagamat silently, hindi po kami masyadong kilala pagdating sa grupo ng Ibang Baptist. Pero ang masasabi ko po, ang Pastor Fidel, malaki po ang bahagi sa aming iglesia, sa aming pamilya, sa aming buhay, at ganun po kalapit sa aming puso. At ngayon po'y maraming hindi na ako makikinig dahil nasa presensya ng Panginoon. Ito pong aming buong makikiramay ay happy-happy. Talaga pong ramdam na ramdam niyo po kung ano yung aming samahan. Hindi po namin malilimutan ang ministry na part sa Mariah Mission Bible Church na ating puputihin, Pastor Fidel. Maraming pong salamat at sampai. Maraming salamat, Pastor Ronnie. Sa puntong po ito, pasensya na, hindi natin mabibigyan daan ng iba. Siguro may mga ilang gabi na maaaring magkaroon ng ganitong uri ng pagdadala ng Messiah at karoon kayo ng pagkakataon. Pero bago, dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating munting gawain ng English sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kung meron po tayong mga folieto or handouts, pakisundan niyo po ako. Nandyan po yung ating talata pagpupulay-pulayan. Alam natin na ang pinakamahalaga at pinakamabuting kaaliwan na matatanggap ng isang tao o ng isang iglesia ay ang mga kasulatan o mga pagtuturo mula sa kasulatan ng Panginoon. Kaya ito po yung ating gawain sa gabi ito. Ang ating teksto po ay nasulat diyan sa unang Thessalonica 4:13 at 14, ngunit ang babasahin ko lang ang talatang 13. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. May isang translation po akong babasahin na ganito ang sinasabi. Ngunit hindi naman ibig sabihin na kayo maging mangmang. Mga kapatid, tungkol sa mga natutulog upang kayo ay huwag magdalamhati na gaya ng iba na walang pag-asa. Yung po ating teksto na titingnan at tutumayan para bigyan tayo ng kaaliwan. Pamilya, Sister Abby, kasama ng mga anak, ang buong iglesia ng Lumban, at maging tayo ng mga kapatid sa pananampalataya ay magkaroon ng kaaliwan, kunting kaaliwan, lalo na sa ating pagtungo sa salitang ng Panginoon. Alam natin na ang kamatayan ay dumarating sa lahat. Wala pong exempted dito. Ngayon, pinaglalamayan natin si Pastor Fidel, ating minamahal. Ngunit sa darating na mga araw, hindi natin masabi o sinasabi natin, huwag naman mangyari. Ngunit ang katotohanan ay maaaring tayo ang paglalamayan sa darating na panahon. Ano man ang sa bawat pamilya, dumarating ito, kultura at maging henerasyon. Ngayong gabi, tayo ay nagtitipon na may mabibigat na puso. At alam natin hindi tayo estranghero sa dalamhati. Ang Apostol Pablo, sa talatang ating binasa, ay sumulat ng sa isang iglesia na nagduluksa. Hindi upang pigilin ang kanilang pagluha, kundi upang bigyan sila ng katotohanan, magbibigay direksyon sa kanilang pagdadalamhati. Kailangan natin magkaroon ng tamang uri ng pagdadalamhati, lalo na sa mga anak ng Diyos. Ipinapakita ng ating talatang binasa ang na may dalawang uri ng pagdadalamhati. At sa makatuwid, dahil may dalawang uri ng pagdadalamhati, may dalawang uri din ng tao na nagdadalamhati. Ang una ay ang nagdadalamhati na may
may pag-asa, at ang pangalawa, ang mga nagdadalamhati na walang pag-asa. Ayon kay Pablo, dalawang uri ng sangkatauhan ang kanyang tinutukoy dito sa talatang ating binasa. At ito ay may mga karunungan na binibigay sa atin para sa lahat ng uri ng tao na nandito ngayon, na nagluluksa at nakikiramay. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong iglesia ng lumban. Dalawang bagay ang sukutingnan natin mula sa talatang ito. Dalawang katotohanan na dapat natin tingnan at tindigan upang tayo makinabang sa paalala ni Pablo sa isang iglesia na nagluluksa. Una, may kaaliwan sa may pag-asa. Ngunit pangalawa, ang sinasabi ni Pablo rito, may kaalaman para sa walang pag-asa. Yan, dalawang punto na yan, o mga bagay na yan, ay ating makukuha sa talatang ating binasa. Yun ang simpleng turo ni Pablo para sa isang iglesia na nagluluksa. Ipinapalagay ni Pablo ang pagdadalamhati. Hindi itinatangin ng Kristiyano ang sakit. Alam natin ang sakit na nararamdaman ng pumanaw ng mahal sa buhay. Kaya ang paalala ni Pablo ay ang mananampalataya ay nagdadalamhati. Ngunit sa kanyang pagdidiin, nag-iiba ito. May kaibahan ang pagdadalamhati ng isang mananampalataya. Hindi sinabi ni Pablo, huwag kayong magdalamhati. Ngunit ang kanyang sinabi dito sa ating binasang talata, huwag kayong magdalamhati gaya ng iba. Maging ang ating Panginoon Hesus mismo ay tumangis sa libingan ni Lasaro. Umaalala ninyo sa kwento ng Biblia, kahit alam niya muli niya itong bubuhayin. Ang luha ay hindi kawalan ng pananampalataya, ito ay patunay ng pag-ibig. Kaya, lumuluha tayo, lalo na kanina sa mga binanggit na kwento, patotoo dahil sa buhay ng ating namayapang pastor na si Pastor Fidel, ganoon na lamang ang paglabas ng luha sa ating mga mata dahil sa kalungkutan at sa impact ni Pastor Fidel sa ating mga buhay. At kaya ganoon, lumalabas yung ating mga luha dahil ito ay patunay ng ating pag-ibig. Dahil ang kamatayan ay isang kalungkutan, hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa iglesia, sa bawat nagmamahal. Kaya narito tayo ngayon. Dahil tayo ay nagpapakita, nagpapatotoo ng ating pagmamahal sa isang lingkod ng Panginoon na tapat na naglingkod sa kanyang halikan, sa kanyang iglesia, at maging sa sinuman ng kanyang nakakasalamuha sa kanyang buhay. Isipin natin ang dalawang taong naglalakad sa madilim na parang bukid. Ang isa may hawak na ilawan. Yung isa ay wala. Pareho sila nasa dilim. Marahil ramdam nila pareho ang lubak na kanilang nilalakaran. Ngunit, ang isa na may liwanag ay may liwanag na gumagabay, may pag-asa sa gitna ng hirap ng kanyang pinagdaraanan sa paglalakad. Hindi inaalis ng pag-asa ang paglakad sa parang bukid, ngunit nagbibigay ito ng liwanag sa gitna nito. Ganito ang sitwasyon ng isang lumalakad sa dilim dahil sa itong sitwasyon. Ngunit bukod dito, ang kamatayan ay inilalarawan bilang pagtulog, hindi pagkatalo. Yun ang sinabi ng talata na ating binasa. Natutulog lamang ang patay ayon kay Pablo sa kanyang paglalakad, ayon sa kanyang sulat. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang namatay na mananampalataya bilang mga natutulog lamang. Kaya ang pagtulog ay nagpapahiwatig ng kapahingahan matapos na mapagod. Diba? Pag tayo napagod sa ating araw-araw na gawain, kailangan natin matulog
upang manumbalik ang ating lakas. Ito ay isang pansamantalang paghihimwalay, ang pagtulog na tinatawag ni Pablo. Ngunit, may tiyak na paggising ang mangyayari, ang maaasahan sa isang natutulog lamang. Para sa mananampalataya, ang kamatayan ay hindi wakas o katapusan ng kwento. Hindi nagtatapos ang kwento ng buhay ng isang namatay. Ang katawan ay nagpapahinga, ngunit ang kaluluwa ay kasama ng Panginoon. Yun ang ating kaaliwan, yun ang ating comfort. Ang inilalagak natin sa lupa ay hindi nawawala. Dahil ito ay inihahasik ng isang tao. Pamilyar tayo sa isang magsasaka. Lalo na dito sa likod, may bukid, may parang. Kapag ang isang magsasaka ay nagtatanim ng binhi, anong ginagawa niya sa binhi? Di ba? Nililibig niya sa lupa ang isang binhi na kanyang itinatanim. Ngunit ang totoo, yun ay paghahanda ng mas dakilang buhay. Pag tinatanim natin ang isang binhi, hindi naman yan mga mangyayari ng isang binhi forever. Umaasa at itinanim o inilibing ang binhi. Ang isipin natin ay ang binhi ay itinatanim na maliit at mahina, ngunit babangon at tutubo, magiging malakas, malago at magandang halaman o kaya pulong kahoy o anuman yan upang mapakinabangan. Ganyan ang nangyayari sa mga namamatay kay Kristo. Sa kahulihan, sa paalala ni Pablo, ay ang kaaliwan ng Kristiyano ay nakaugat sa tagumpay ni Kristo. Yan ang kahulihan, paalala ni Pablo, sa mga nalulumbay, sa mga nagdadalamhati, nagpipigatigan, sa anuman yung pinagdaraanan ng iglesia. At tayo, ganoon ang ating pakiramdam. Nawalan tayo ng isang mahal sa buhay. Nawalan tayo ng isang kawal ng Panginoon na matapat na naglingkod. Hindi lang ng 2 taon, ng ilang dekada. Sa kabila ng kanyang mga karukutan, sa kabila ng kanyang kahinaan, hindi siya tumigil. Umasa sa biyaya ng Panginoon. Ang ating kaaliwan ay hindi lamang nasa alaala, kundi kay Kristo mismo. Ganyan ang isang Kristiyano. Ganyan ang tinatayuan, tinititigan, at pag-asa ng isang Kristiyano. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay sa kanyang pangako ay muling babalik. Kaya ang paalam ng mananampalataya ay hindi panghabang buhay. Ito ay pansamantala lamang dahil mayroong hinihintay tayo sa muling pagbalik ng Panginoon Jesus. Sa naglulusa na pamilya at sa mga kapatid sa pananampalataya, tunay ang inyong sakit. Nandito kami upang makidalamhati. Nararamdaman namin ang sakit na mawalan ng pastor, na mawalan ng asawa, mawalan ng ama, at mentor, o maging isang kaibigan. Ngunit tunay din ang inyong tagapagligtas. Nakikita ng Diyos ang inyong luha at ipinangako niya ang muling pagkabuhay. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ito ay maasahan natin. Tiyak ang kanyang mga pangako para sa isang mananampalataya. Kaya ito isang kaaliwan. Bagamat mabigat sa ating kalooban, ngunit meron tayong kaaliwan dahil tapat ang Diyos na nangako para sa kanyang mga banal. Ngunit hindi nagtapos si Pablo. Dahil pagkatapos nito, mahinahon ngunit tapat na binabanggit ni Pablo ang isa pang kalagayan sa ating binasang talata. Ang mga nagdadalamhati
ng walang pag-asa. Meron nagdadalamhati na walang pag-asa, kaya may kaalaman ang mga talatang ito para sa mga walang pag-asa. Paano na sa isang hindi kumikilala sa Panginoon Jesus? Bakit gano'n na lamang ang kanilang pagdadalamhati na tila walang pag-asa? May tungkol si Pablo sa mga talatang ating binasa. Ang sinabi ni Pablo, gaya ng iba na walang pag-asa, ang Kristiyano ay hindi nagdadalamhati tulad ng mga walang pag-asa. Kaibigan, hindi ito isang pangungutya na makasalita ni Pablo. Ito ay babala na may dalang habal. Isang hamon para sa iyong puso at kaisipan. Kung ganito ang sitwasyon mo ngayong gabi, ito ay isang mensahe na iniuukol maging para sa iyo. Dahil ayon kay Pablo, kung wala si Kristo, ang kamatayan ay walang tunay na pag-asa. Yun ang binabanggit ni Pablo sa kanyang mga talatang ating binasa. Ang pag-asa ay hindi sa pamamagitan ng isang positibong pag-isip. Mayroong mga tao nag-iisip, positive thinking lamang yan. Ang mag-isip ka ng positibo sa gitna ng napaka-negatibong mundo, positive thinking ay ka. Hindi sa panahon, hindi sa alaala, o sa mga mabubuting salita, hindi iyon ang tugon. Kung wala si Kristo, gusto kong isipin mo ito. May mga tanong na walang sagot. O wala kang hukumang kasagutan. May sakit na walang direksyon o katugunan. Marahil, meron kang mga dito nararamdaman, may wala ang tugon. At sa huli, ang pinakamahalaga, may kinabukasan na walang katiyak. Kaya isipin mo sa iyong kalalagayan. Gusto kong ilarawan ito sa ganitong itsura para itong nakatayo sa isang istasyon ng bus. Pinapanood mo ang iyong isang mahal sa buhay na umalis, sumakay sa bus. Ngunit hindi mo alam kung saan patutungo ang bus na iyon. O kung muli pa kayo makikita. Diba kung gano'n ang sitwasyon o ang larawan, isang malungkot na bagay o sitwasyon ito. Ang ganitong nawalang katiyakan ay mabigat sa puso para sa isang tao. Ngunit, ang pag-asa ay hindi natatagpuan sa reliyon, kundi sa isang buhay o buhay na tagapagligtas. Yun ang pinapatungkulan ni Pablo sa mga talatang nakasulat sa iyong folyeto. Ang pag-asa ng Kristiyano ay tiyak hindi dahil tayo mas mabuti, marahil mas mabuti sa pananaw o pagtingin ng tao ang iyong pamumuhay o iyong kaugalian kaysa sa akin. Ngunit hindi yun ang batayan sa harapan ng Diyos. Kundi dahil si Kristo ay natatani. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. John 11:35. Yun ang sinabi ni Kristo. Ang pag-asa ay hindi ginagawa. Kaibigan, ito ay tinatanggap. Ito ay tinatanggap mo sa iyong puso, sa iyong kaisipan. Halimbawa lang, nakakita ka na isang salbabida. Ang salbabida ay walang silbi kung hindi mo ito isinusuot. Ang isang lifesaver, pag hindi mo gamitin, ay walang kwenta. Lalo na sa panahon ng disaster. Hindi sapat na alam kung ito'y naroon, sang-ayon sa pagkiran nito. Gayon din si Kristo. Kanya iniaalok ang kaligtasan. Ngunit kailangan siyang paghiwalaan. Ganyan ang alok ng Ebanghelyo para sa iyo, kaibigan.
Kaya ang kamatayan ay nangangaral sa mga buhay. Sa totoo lang, may itinuturo ito sa mga buhay katulad natin. Nandito tayo, nakikipaglamay sa pamilya at sa iglesia na nakubila. Ngunit maging sa ating pagpunta rito, may itinuturo ang okasyon na ito para sa bawat isa sa atin. Ang pagpunta sa isang lamay o libing ay tinatawag natin isang sermon na walang salita. Tahimik nitong tinatanong ang bawat puso, handa na ba ako? Saan nakasandal ang aking pag-asa? Kung ito ang huling gabi ng aking buhay, saan ako tatayo sa harap ng Diyos? Ito ang mga tunay, mahalagang katanungan na kailangan panggulayan. Kaibigan, kung hindi mo pa natutuhayan ang kaligtasang ang kaligtasang pinapangaral ni Pastor Fidel, araw-araw, linggo-linggo, kung siya'y nabubuhay pa, ito ang mga katanungan pinapaalala sa atin ni Pablo, pinapaalala sa atin sa okasyon ito, maging sa gabing ito, para sa iyo. Kung ikaw ay narito at wala pa kay Kristo, ang sandaling ito ay hindi aksidente. Hindi po aksidente na narito tayo. Oo, nilayo natin pumunta rito, pero hindi aksidente na makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon para sa iyong puso't kaluluwa, dahil may magandang balita ang Panginoon para sa isang makasalanan na tulad mo. Ang parehong tagapagligtas na nagbibigay aliw sa kanyang bayan ay nakaanyaya sa mga makasalanan ng katulad mo at katulad ko. Sa pagsisisi at pananampalataya, ang buhay na may pag-asa ay nagiging iyo ayon sa pangako ng Diyos. At ito ang pinangaral ng namayapa na si Pastor Fidel. Ilang ulit natin narinig ngayong gabi sa patutuo ng mga pastor, mga kalalakihan, kasama niya sa digmaan, sa pagkikibaka para sa Ebanghelyo ng Panginoon Hesus. Paulit-ulit natin narinig the passion, the zeal, the desire of a man moved by the gospel, changed by the cause of Christ, to be a faithful minister till the end of his life. Ganyan ang patutuo ni Pastor Fidel, at ganyan din kung siya'y nabubuhay ang ipapangaral niya sa harapan natin lahat sa ganitong mga pasyon. At maging ng iglesia ito at ng bawat matapat na iglesia na narito o kabilang o may bahagi sa gabi ito. Ngayong gabi, may mga lumuluha, ngunit hindi kawalan ng pag-asa. May nagdadalamhati, ngunit hindi kawalan ng kabuluhan. May pagkawala, ngunit hindi pag-abandona. Sa mga mananampalataya, totoo na nagdadalamhati tayo, ngunit kumakapit sa pag-asa. Sa mga hindi nananampalataya, ang ating pakiusap at hiling, pag-isipan ninyo si Kristo. Ang tanging pag-asa lampas sa libingan. Naway ang Diyos ng lahat ng kaaliwan ay lumapit sa mga pusong wasak at nagbigay ng walang hanggang pag-asa sa pamamagitan ni Heso Kristo, ang ating muling na buhay na Panginoon para sa isa amin. Manalangin po tayo. Aming mabuting Diyos,
Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan at pag-asa. Sa gabing ito, lumalapit kami sa iyo na may mabibigat at naghihinagis na puso sa pagpanaw ng aming mahal na pastor, si Pastor Pedro. Salamat po dahil nakikita ninyo ang aming pagdadalamhati. Salamat dahil hindi ninyo kami iniwan sa gitna ng aming kabigatan. Panginoon, ipinaalala ninyo sa amin na ang aming kamatayan ay hindi ang huling salita, sapagkat si Jesu Kristo ay namatay at muling nabuhay. Dahil dito, ang aming pag-asa ay matatag, at ang aming pamamaalam ay pansamantala lamang. Para sa mga puso naghahanap ng pag-asa, buksan po ninyo ang kanilang mga mata upang makita si Kristo, ang tagapagligtas, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Bigyan ninyo sila ng biyaya, magsisi, at sumampalataya upang sila man ay magkaroon ng pag-asang hindi kayang agawin ng kamatayan. Ama namin sa langit, samahan ninyo ang pamilya ng naulila, maging ng inyong iglesia sa Lumban sa mga darating na araw. Kapag ang mga tao ay umuwi na at ang katahimikan ay bumigat, ikaw po nawa ang manatiling malapit ang aming sandigan at aliw. Ang lahat na ito ay aming idinudulog sa iyo sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ating huling bahagi, awitin po natin ay isang himno dyan sa ating handout. Ang pananalig ko, My faith looks up to thee. Ito po yung kaaliwan ng isang mananampalataya na tumitingin siya sa kanyang tagapagligtas, ang kanyang Panginoon si Jesu Kristo, na siya batayan ng kanyang pananalig at pananampalataya. At meron siyang taglay na kaaliwan dahil sa katotohanan ito. Awitin po natin, tayo po ito kayo. Pananalig ko, handa, awit.
Muli, sa ngalan ng Grace Baptist Church of Los Baños, ipinaparating namin ang aming makakiramay sa aming kapatid, sa aming bahay, lalo sa Sister Abby na dati ng miyembro, at sa buong iglesia ng Urban and Before Baptist Church na nawa ang aliwan ng Panginoon ay sumayin sa panahon ng ito sa kailang magandang gabi muli sa bawat isa. Ngayon pa tayo nagtita. Thank you for the message. Plano ko rin, Pastor Abby,